May mga araw bang kahit sapat ang tulog mo, pagbangon mo pa lang sa kama, parang ubos na agad ang lakas mo? Konting lakad lang, hinihingal. Konting kilos lang, napapaupo ulit. Tila ba unti-unting kinukuha ng panahon ang sigla mo at ang dating magaan na gawain ngayon ay parang bundok na kailangang akyatin. Marami sa ating mga senior ang nakakaramdam nito araw-araw. Pero ang masakit, madalas hindi ito napag-uusapan. Kasi iniisip natin, normal lang to, matanda na kasi ako. Pero yan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Dahil hindi lahat ng pagod ay normal. Hindi lahat ng panghihina ay parte ng edad. Minsan ito'y senyales ng kulang sa nutrisyon. At minsan ang solusyon ay hindi gamot, kundi pagkain. Sa video na ito, ilalahad natin ang 5 gulay na hindi lang masustansya, kundi may taglay na lakas na kayang ibalik ang enerhiya mo. Mga gulay na pwedeng makatulong para hindi mo na kailangang mamahinga sa bawat hakbang. Mga gulay na kayang muling buhayin ang dating sigla ng katawan mo. At hindi lang yan, meron pa tayong 3 bonus na tips, mga simpleng pagkain na pwedeng gawing merienda o almusal na kayang palakasin ang katawan mo kahit 6 na po ka na, 70, 80 o higit pa. Kaya bago tayo magsimula, gusto kitang tanungin, kung ikaw ay isa rin sa mga senior na gustong makabalik ang dating sigla at lakas, i-type sa comment section ang salitang pinakatumatama sa iyo. Bangon, hinga o tibay. Bangon kung gusto mong muling tumayo. Hinga kung kailangan mo ng bagong lakas. Tibay kung nais mong manatiling matatag. Tignan natin kung alin sa 3, yan ang pinakamaraming pipiliin. Dahil sa simpleng komentong ito, baka makabasa ang isang kapwa senior na natutulungan mong simulan ang panibagong lakbay ng kalusugan. Dito sa gintong edad, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may pag-asang muling sumigla. At minsan, nasa gulay lang pala ang sagot. Kaya humanda ka dahil ang unang gulay na ibabahagi ko ay hindi lang pampalakas ng katawan, kundi na patunayang kayang tumulong sa circulation, kasukasuan at memorya. Hindi ito gulay na kadalasang binibigyan ng pansin, pero baka ito ang matagal mo nang hinahanap. Isang gulay, alugbati, isipin mo si Aling Remedios, 76 na taong gulang. Noong mga nakaraang buwan, madalas siyang nakaupo lang sa gilid ng bintana, hindi dahil tamad siya, kundi dahil mabilis siyang mapagod. Minsan daw kahit pag-akyat lang sa 2 baitang, parang nauubos ang hininga niya. Pero lahat yon ay unti-unting nagbago nang ipakilala sa kanya ng isang kaibigan ang simpleng gulay na matagal na pala niyang binabalewala, ang alugbati. Ginawa lang niyang sangkap sa ginisang bawang at kamatis tuwing tanghali. Minsan sinasahog sa munggo, minsan partner sa isda. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niyang mas magaan ang katawan niya. Mas matagal na siyang nakakatayo, hindi agad sumasakit ang tuhod at mas kaya niyang umikot sa buong bahay nang hindi humihinto. Pero bakit kaya ganon ang epekto? Ang alugbati ay mayaman sa iron, calcium at magnesium, 3 mahalagang sustansya para sa seniors. Ang iron ay tumutulong sa produksyon ng red blood cells. Kapag kulang tayo nito, mabilis tayong mapagod, mahilo o mawala ng gana. Ang calcium at magnesium naman ay mahalaga sa lakas ng buto at kasukasuan. Kung minsan ay parang nanginginig o nanlalambot ang iyong binti, malamang kulang ka sa mga ito. Bukod diyan, ang alugbati ay may taglay na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa kasukasuan o kalamnan. Isang karaniwang reklamo sa edad 60 pataas. At ang maganda rito, hindi mo kailangang maging chef para ihalo ito sa pagkain. Pwedeng igisa, ilaga, isahog sa sabaw o gawing salad. Murang-mura rin ito sa palengke, lalo na sa mga probinsya kung saan madalas ay tanim lang sa likod ng bahay. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagkain ng alugbati ay nakakatulong sa sirkulasyon
ng dugo, sa paglaban sa anemia at sa recovery ng kalamnan sa mga matatandang may joint pain o fatigue. Pero paalala lang, kung ikaw ay may problema sa uric acid o gout, limitado lang dapat ang pagkain ng alugbati dahil ito ay may konting purine content. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinner o anticoagulant na gamot, kumonsulta muna sa doktor bago regular na kumain nito. Tandaan, ang bawat katawan ay iba. Pero para sa karamihan ng seniors, ang alugbati ay isa sa mga pinakasimpleng paraan para unti-unting maibalik ang dating lakas. Hindi sa isang araw, kundi sa araw-araw. 2 gulay, pechay. Minsan, hindi natin napapansin ang mga bagay na laging nasa harapan natin. Parang pechay, simpleng gulay, palaging kasama sa nilaga, adobo o ginisa. Pero sa totoo lang, marami sa ating mga senior ang hindi alam kung gaano ito kahalaga para sa lakas ng katawan. Ang pechay ay parang tahimik na tagapagligtas ng ating enerhiya. Hindi siya madalas pinapansin, pero kapag sinuri mo ang taglay nitong sustansya, mapapaisip ka, bakit hindi ko ito ginagawang bahagi ng araw-araw? Alam mo ba na ang pechay ay mayaman sa potasyo, bitamina B6 at folate? Ang potassium ay tumutulong para manatiling maayos ang daloy ng dugo at para makaiwas sa alta presyon. Kung ikaw ay madaling mapagod, laging hingalin, o parang mabigat ang katawan, posible na may kinalaman yan sa blood pressure o kakulangan sa mineral na ito. Ang vitamin B6 naman ay may malaking epekto sa produksyon ng energy sa katawan. Isa itong cofactor na tumutulong gawing enerhiya ang pagkain. Kung sa madaling salita, siya ang taga-proseso ng gasolina. Kaya kung kulang ka nito, kahit kumain ka ng marami, hindi pa rin sapat ang lakas na nararamdaman mo. Ang folate ay critical din sa mga senior. Tumutulong ito sa brain function, mood regulation at fatigue prevention. At lahat ng ito nasa simpleng pechay lang. Sa mga nakaraang taon, may ilang pag-aaral na nagsabi, ang mga matatandang kumakain ng green leafy vegetables gaya ng pechay ng hindi bababa sa 4 beses sa isang linggo ay may mas mababang insidente ng cognitive decline, joint stiffness at muscle fatigue. Hindi kailangan ng mamahaling supplement. Minsan sapat na ang gulay na abot kamay. Pwede mo itong igisa sa bawang at sibuyas, isahog sa sabaw, o idagdag sa itlog para sa almusal. Mabilis lutuin, mura sa palengke, at madaling isama sa kahit anong putahe. Ngayon baka iniisip mo, pechay lang naman yan. Pero ito ang tanong ko sa'yo, kailan mo huling kinain ang pechay? At kailan mo huling napansin ang epekto nito sa katawan mo? Baka ngayon na ang panahon para bigyan mo ulit ng pansin ang simpleng gulay na to. Paalala, kung ikaw ay may problema sa goiter o hypothyroidism, iwasan lang ang labis-labis na pagkain ng hilaw na pechay. Lutuin ito ng maayos bago kainin para maiwasan ang epekto ng goitrogens. Para sa mga may digestive issues, mas mainam na kumain ng pechay sa nilutong anyo kaysa hilaw. Ang pechay ay hindi lang pampalasa sa nilaga. Isa itong gulay na may lakas sa loob, tahimik pero makapangyarihan. 3 gulay, upo. Si Mang Celso, 79 na taong gulang, ay dating construction worker. Malakas noon, masigla, kayang buhatin ang mabibigat na semento kahit tirik ang araw. Pero nitong huli, napansin ng kanyang misis na kahit paglakad lang mula kusina papunta sa sala, hingal na agad. Pabalik-balik na pananakit ng likod, parang laging may pressure sa dibdib at mas madalas na siya ngayong nakaupo kaysa gumagalaw. Hanggang isang araw, habang bumibili ng gulay sa palengke, napansin niya ang matandang tinderang nag-aalok ng upo. Maganda yan sa mga matanda, pampagaan ng katawan, sabi ng tindera. Dahil mura lang, binili niya. Hindi niya alam, iyon ang magiging simula ng pagbabago. Simula ng gawing bahagi ng tanghalian ang ginisang upo. Minsan may sardinas, minsan may itlog.
Unti-unti niyang naramdaman na mas magaan ang katawan niya. Hindi kasing bigat ng dati ang paghinga. Mas bihira ang pagsakit ng batok at likod. At higit sa lahat, mas madali siyang nakakagalaw. Pero bakit? Ang upo ay may mataas na tubig content, mga vitamin C, B at potassium na tumutulong sa hydration, blood pressure regulation at inflammation control. Dahil 70% ng laman nito ay tubig. Para kang umiinom ng natural na electrolyte tuwing kakain ka nito. Isa pa, ito ay may mild diuretic effect. Sa mga senior na may tendency sa pamamaga ng paa, sobrang tubig sa katawan o mild high blood pressure, malaking tulong ang upo dahil tinutulungan itong palabasin ang sobrang fluid sa katawan. Pero hindi tulad ng gamot, banayad ang epekto nito. May mga pag-aaral din na nagpapakitang ang mga taong regular na kumakain ng upo ay may mas maayos na kidney function, mas magandang digestion, at mas mababang risk ng fatigue dahil sa fluid retention. Sa madaling salita, hindi ka lang kumakain. Para ka na ring naglilinis ng loob ng katawan. At sa simpleng anyo ng gulay na ito, may taglay siyang tahimik na ginhawa. Hindi siya malakas ang amoy, hindi rin malakas ang lasa. Pero ang epekto, ramdam mo. Ngayon, kung nararamdaman mong may mga simpleng bagay kang natututunan sa video na to at gusto mong maging bahagi ng komunidad na ito, baka panahon na para manatili kang kasama namin. I-click ang subscribe button, hindi lang para sa susunod na video, kundi para sa susunod mong lakas. Paalala, kung ikaw ay umiinom ng diuretic medication o may kidney condition, kumonsulta muna sa doktor bago gawing araw-araw ang pagkain ng upo. Huwag ding sobra-sobra. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na sa karamihan ng matatanda. For gulay kangkong, si Aling Merlinda, 73 taong gulang, ay kilala sa barangay nila bilang masipag pero masungit. Hindi niya gusto ang pagiging masungit, pero aminado siyang kapag masakit ang likod niya, hindi siya makatulog sa gabi o laging nangangawit ang batok at balikat, mas mainit ang ulo niya. Minsan nga raw na pagkamalan pa siyang may depresyon, pero sa totoo lang, pagod lang talaga siya. Pagod sa katawan, pagod sa pag-iisip, pagod sa paulit-ulit na pakiramdam na parang ubos na siya kahit kakasimula pa lang ng araw. Isang araw habang nanonood ng cooking show, narinig niya ang tungkol sa kangkong. Karaniwang gulay, oo, pero may kakaibang epekto raw sa katawan. Sinubukan niya. Mula noon ginagawang bahagi ng hapunan ang ginisang kangkong. Niluluto niya ito sa bawang at konting toyo, minsan may itlog sa ibabaw. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit yung kalma. Mas mahaba na ang tulog niya, mas banayad ang kilos ng katawan sa umaga, at mas magaan ang loob niya kahit may kaunting abala sa araw-araw. Bakit ganito ang epekto ng kangkong? Ang kangkong ay mayaman sa magnesyo, iron at antioxidants na tumutulong sa pagpapakalma ng nervous system. Ang magnesyo ay isang natural na relaxant. Ibig sabihin, kapag kulang ka nito, mas irritable ka, mas hindi ka makatulog at mas madaling maubos ang lakas mo kahit walang ginagawa. May taglay din itong tryptophan, isang amino acid na nakakatulong sa produksyon ng serotonin o yung tinatawag nating happy hormone. Kaya hindi lang pampalakas ng katawan ng kangkong, pampagaan din ito ng loob. At dahil mayaman din ito sa fiber, tinutulungan itong maging regular ang panunaw na may direktang koneksyon sa mood at energy levels ng katawan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga matatandang may sapat na magnesium sa katawan ay mas bihirang makaranas ng depression, insomnia at early fatigue. Kaya kung madalas kang makaramdam ng pagod kahit walang mabigat na ginawa, maaring isa ito sa kulang sa diet mo. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng kangkong ay pwedeng gawing adobo, inihahalo sa munggo o ginagawang partner ng pritong isda.
Napakaraming paraan pero iisang layunin, ibalik ang ginhawa sa katawan at katahimikan sa isipan. Sandaling pag-isipan, madalas ka bang mapagod kahit wala namang gaanong ginawa? Parang pagod ka lang, pero sa loob-loob mo, may bigat kang hindi maipaliwanag? Baka hindi lang katawan mo ang pagod, pati utak at damdamin mo. At baka ang kangkong ang isa sa pinakaabot-kayang tulong na hindi mo pa nasusubukang seryosohin. Paalala, kung ikaw ay may problema sa kidney function o umiinom ng gamot para sa fluid retention, kumonsulta muna sa doktor bago gawing araw-araw ang pagkain ng kangkong. Huwag din itong kakainin ng hilaw. Laging lutuing mabuti para maiwasan ang bacteria o parasites. 5 gulay, mustasa. Sa unang tingin, hindi pansinin ang mustasa. Medyo mapait, may kakaibang lasa at madalas naiiwan sa gilid ng palengke habang nauubos na ang pechay at kangkong. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng pait ng mustasa ay may taglay itong tibay na hindi mo inaakalang hinahanap mo na pala. Si Mang Ruben, 72 ay dating mekaniko. Halos buong buhay niya ay ginugol sa ilalim ng sasakyan. Kayod, tagaktak ang pawis, buhat dito, buhat doon. Pero nitong huli, halos ayaw na niyang tumayo. Sabi niya, para akong palaging may nakadagan sa likod ko. Parang walang silbi ang katawan ko kahit wala namang sakit. Isang araw, binisita siya ng matandang kapatid niyang galing probinsya. May dalang mustasa at sara. Sa simula, ayaw niyang tikman. Pero nang mapilit, nasimulan niya ring igisa ito at idagdag sa sinigang. Pagkatapos ng halos 3 linggo, may napansin siyang kakaiba. Hindi na siya agad napapagod, hindi na sumasakit ang likod sa umaga, at mas magaan ang pakiramdam niya pagkagising. Mas madalas na siyang lumalabas sa terrace para mag-ayos ng halaman. Bagay na dati, halos wala na siyang gana gawin. Ano ang meron sa mustasa? Ang mustasa ay mayaman sa vitamin C, folate at potassium. 3 mahalagang sustansya na may direktang epekto sa blood flow, cell repair at mental fatigue. Kapag kulang tayo sa folate at potassium, mas mabilis tayong mapagod, mas mahina ang konsentrasyon, at mas mahirap makabawi sa physical stress. Bukod doon, may taglay itong mga phytonutrients at antioxidants na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress. Isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina at muscle fatigue sa mga matatanda. Kaya kung madalas kang mawalan ng gana, parang wala kang energy, at mabilis kang hingalin, baka ang mustasa ang isa sa mga solusyon. Pwedeng igisa sa bawang, gawing atsara, isama sa sinigang o iluto kasama ng munggo. Oo, may konting pait, pero tulad ng maraming bagay sa buhay, ang pait na yon ay kasamang lunas. Isang tanong para sa'yo. Kailan mo huling sinubukan ang mustasa? O baka ni minsan hindi mo pa ito isinama sa almusal mo? Ang daming senior na sumusubok ng kung ano-anong supplement, pero minsan ang hinahanap-hanap mong panibagong lakas ay nasa gilid lang ng palengke at isang sangkap lang ang kulang sa ulam mo. Paalala, kung ikaw ay may acid reflux o ulcer, kumain lang ng katamtaman dahil ang mustasa ay medyo acidic at pwedeng mag-trigger ng irritation. Laging lutuin ng maayos. Huwag kainin ng hilaw kung may sensitibong tiyan. Ang mustasa ay hindi lang gulay, isa itong hamon. Kaya mo bang tanggapin ang konting pait, kapalit ng panibagong sigla? Bonus 1, singkamas. Karaniwan, kapag naririnig natin ang salitang pampalakas, ang naiisip natin ay sabaw, kanin o mainit na ulam. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang malamig, makatas at matamis na gulay na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na lakas sa katawan kahit walang mantika, walang asin at walang komplikadong luto? Oo, ito ang singkamas. Si Aling Dulce, 71 taong gulang, ay dating mahilig sa turon at matamis na merienda.
Pero simula nang ma-diagnose siyang pre-diabetic, halos lahat ng paborito niyang pagkain ay biglang nawala sa listahan. Kaya halos araw-araw siyang matamlay. Hindi ako gutom, sabi niya, pero parang wala akong gana kahit anong oras. Isang araw na padaan siya sa plaza at may nagtitinda ng singkamas na may asin at konting sili. Sa simula, sinubukan lang niya ulit para sa nostalgia. Pero simula noon, halos araw-araw na siyang may singkamas sa hapag. Ano ang nangyari? Unti-unti, bumalik ang gana niya. Mas regular ang kanyang pagdumi at higit sa lahat, hindi na siya parang laging antok o matamlay kahit bagong gising. Mas may lakas siya kahit hindi karbo ang kinain niya. Bakit ganito ang epekto ng singkamas? Ang singkamas ay halos 70% tubig, kaya ito ay natural na pampalamig at hydrating para sa katawan. Pero hindi lang iyan. Taglay din nito ang tinatawag na inulin, isang uri ng prebiotic fiber na tumutulong sa healthy gut bacteria. At kapag maayos ang tiyan, mas maganda ang nutrient absorption, mas magaan ang pakiramdam, at mas malinaw ang isipan. Bukod sa inulin, may taglay ding vitamin C, potassium at kaunting magnesium ang singkamas, na lahat ay critical sa energy metabolism ng katawan. Kaya kahit simpleng merienda lang, may hatid itong totoong lakas sa katawan. At ang pinaka-importante, walang spike sa blood sugar. Hindi tulad ng ibang merienda, ang singkamas ay low glycemic index, kaya pwedeng-pwede sa mga senior na may diabetes o mataas na asukal sa dugo. Minsan, ang hinahanap mong sigla ay hindi mainit, hindi maalat, hindi mamantika, kundi malamig, makatas at natural. Baka ito na yung meriendang matagal mo nang hindi pinapansin, pero siya pala ang kayang magbalik ng lakas mo tuwing hapon. Paalala, kung ikaw ay may sensitive digestion, magsimula sa kaunting dami muna dahil mataas ito sa fiber. Iwasan ang matagal na nakababad na singkamas, laging sariwa at bagong hiwa ang piliin. Huwag haluan ng sobrang asin o suka kung ikaw ay hypertensive. Bonus 2, TOG. Kung minsan, sa sobrang dami ng pinoproblema natin sa katawan, pananakit ng kasukasuan, pagod, kawalan ng gana, hindi na natin napapansin na ang tunay na solusyon ay hindi laging malaki, mahal o mahirap hanapin. Minsan, nasa isang dakot lang ng TOG, si Mang Rolly 75 anyos ay isang retired driver. Laging puyat noon, kulang sa tulog, at madalas ay wala sa kondisyon. Pagkatapos ng retirement, akala niya makakapagpahinga na siya. Pero ang totoo, lalong bumigat ang katawan niya. Masakit ang batok, mabagal ang kilos at halos araw-araw ay lutang ang pakiramdam niya. Isang beses, habang nanonood ng cooking show, napaisip siya, bakit halos lahat ng dish na may revitalize o immune booster ay may TOG? Sinubukan niya. Simpleng ginisa, may bawang at sibuyas, kaunting toyo. Minsan idinadagdag sa lumpia, minsan partner ng misua. Hindi niya inaasahan, pero sa loob lang ng ilang linggo, unti-unti siyang naging mas magaan, mas gumising siyang may gana. At ang pinakamalaking pagbabago, mas malinaw na ang kanyang isipan. Ano ang meron sa TOG? Ang TOG ay isang live food. Ibig sabihin, habang kinakain mo ito, buhay pa ang enzymes at nutrients nito. Mayaman ito sa vitamin C, vitamin K, folate, iron, at lalo na sa enzyme boosters na tumutulong sa cellular energy production. Sa simpleng salita, binubuhay nito ang katawang parang natutulog na. Hindi tulad ng processed food na mabigat sa tiyan at kulang sa nutrisyon, ang TOG ay mabilis matunaw, mabilis umaksyon. Kaya bagay na bagay ito sa mga senior na mabilis mapagod o mabagal ang panunaw. At dahil low-calorie ito pero nutrient-dense, nakakabusog siya nang hindi nakakapagpabigat. Perfect para sa mga may diabetes, high blood pressure o gustong umiwas sa bloated feeling. Ayon sa mga pag-aaral, ang bean sprouts ay may positibong epekto sa mga taong may fatigue syndrome,
nutrient malabsorption, at hormonal imbalance. Maliliit na hibla lang siya pero loaded with life. Sa bawat kagat ng toad, para kang kumakain ng isang buhay na paalala na hindi pa huli ang lahat. May lakas pa, may sigla pa, at minsan, nasa platitong ginisa lang pala. Paalala, ang toad ay kailangang laging lutuin ng maayos. Iwasang kainin ng hilaw upang maiwasan ng bakterya tulad ng E. coli. Bumili lamang mula sa sariwa at malinis na source. Iwasan ng medyo madulas, amoy panis, o matagal nang nakadisplay. Kung may problema ka sa stomach sensitivity, kumain muna ng kaunti bago gawing regular. Bonus 3, labanos. Sa dami ng gulay na pinag-uusapan kapag lakas at sigla ang tema, bihirang-bihira ang labanos. Madalas ginagamit lang natin ito bilang pampalasa sa sinigang o sausawan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang labanos ay isa sa mga pinaka-epektibong pampalakas ng katawan, lalo na kung ikaw ay madalas mabigat ang pakiramdam, maputla at mabagal ang kilos. Isipin mo si Aling Violeta, 70 anyos. Sa tuwing sumasapit ang 12:00 ng tanghali, parang tinatamaan siya ng antok na hindi maipaliwanag. Nakatulog siya kahit sa harap ng radyo at halos ayaw na niyang gumalaw pagkatapos kumain. Akala niya ay dahil lang sa edad. Pero nang sabihan siya ng apo niya na baka kulang lang sa iron at digestion support ang katawan niya, sinubukan niyang isama sa sinigang ang mas maraming labanos. Pagkatapos ng ilang araw, napansin niyang mas hindi na siya inaantok pagkatapos kumain. Mas madalas siyang nakakatapos ng gawaing bahay at mas masigla siyang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Ano ang meron sa labanos? Ang labanos ay may taglay na antioxidants, enzymes, at mataas na fiber. Tumutulong ito sa liver detox, blood cleansing, at iron absorption. Sa madaling salita, binubuksan nito ang katawan para mas epektibong magamit ang nutrisyon galing sa ibang pagkain. Bukod doon, ang labanos ay may cooling effect sa katawan. Kapag mainit ang pakiramdam mo o laging parang bloated, makakatulong ito sa pakiramdam ng kabigatan. Kaya sa mga senior na madalas parang may bara sa tiyan o laging mabagal ang pagkilos, mainam itong isama sa luto. Maaari mo itong idagdag sa sinigang, ginisa o gawing atsara. Kahit hilaw ay pwedeng kainin kung tama ang pagkahanda. Pero syempre mas ligtas kung luto. Minsan, ang hindi madalas pinapansin sa lamesa ang siyang may dalang lakas na hindi mo inaakalang kailangan mo pala. Kaya huwag balewalain ang labanos. Hindi ito pang sabaw lang. Ito ay gulay ng pagbabalik ng enerhiya. Paalala, kung ikaw ay may hypothyroidism, iwasan ng labis-labis na hilaw na labanos dahil may taglay itong goitrogen compounds. Para sa may sensitive stomach, lutuin ito ng mabuti bago kainin. Kung umiinom ka ng maintenance sa thyroid or sa liver, kumonsulta muna bago gawing regular sa diet. Ngayong narinig mo na ang 9 na gulay, 5 sa pangunahing listahan at 3 bonus na bihira pero makapangyarihan, malinaw na hindi natin kailangang lumayo para hanapin ang lakas. Nasa kusina lang, nasa palengke, nasa simpleng plato. Hindi mo kailangang bumili ng imported na supplements o sumubok ng kung anong milagro. Minsan sapat na ang tamang gulay sa tamang panahon, lalo na kung pinipili mong alagaan ang sarili mo araw-araw. Tandaan mo, ang katawan ay parang taniman. Kapag tinamnan mo ng tamang nutrisyon, mamumulaklak ito ng sigla, lakas at tibay. At kahit anong edad mo ngayon, may karapatan ka pa ring sumigla, gumaan ang pakiramdam at bumalik ang dating saya sa bawat kilos mo. Ngayon, gusto ka naming marinig, aling gulay ang susubukan mo bukas? I-type ang pangalan nito sa comment section. Baka sa simpleng komentong ito, may isang senior na ma-inspire na rin simula ng bagong yugto ng kalusugan niya. At kung naramdaman mong may natutunan ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Edad. Hindi lang ito para sa susunod na video, kundi para sa susunod mong sigla.
Ibahagi mo rin ito sa isang taong alam mong madalas mapagod. Baka ito na ang video na kailangan niyang marinig. Dahil sa gintong edad, ang bawat gulay ay may kapangyarihan at ang bawat araw may bagong lakas.